So mga dapat gawin kung nafi-feel mo na ang isang lalaki ay gusto nang lumayo sa iyo. So mga kamamay, share ko po sa inyo ngayon sa video ito mga dapat o mga bagay na kailangan niyong gawin kung nafi-feel po ninyo na ang isang lalaki ay lumalayo na sa inyo. Yung kalooban niya, yung pag-ibig niya ay hindi niyo na po maramdaman. Okay? So bago ko po sabihin at i-share sa inyo yung mga bagay na ito, isa lang ang hinihiling ko palagi. If ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice, mga usapan natin dito na tungkol sa pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, notification bell, i-like yung video natin ito at mag-comment. Kung nafe-feel niyo po na makakatulong yung mga love advice na ginagawa ko, pindutin nyo lang po yung mga buttons na yan. Maraming salamat mga kamamay. Merry Christmas po and Happy New Year. At simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung dapat nating gawin kung ang isang lalaki ay gusto na pong lumayo sa atin o gusto nang lumayo o makipaghiwalay sa atin? So, ito po yung una nyong dapat gawin. Kamustahin siya sa mahinahong paraan. Yes, mga kamamay, mahalaga po na alamin natin, kamustahin natin kung bakit nangyayari yung mga bagay na ipinararamdam nila sa atin o sa inyo, mga girls. Alamin ninyo kung ano yung dahilan, kung bakit may iba na ba siya, kulang ba sa oras, okay, hindi mo ba nabibigyan ng oras, sapat na oras yung isang lalaki kung bakit lumalayo siya sa iyo. So, marami pong factor at magiging malinaw lang po yun kung kayo ay magkakamustahan, kung kayo ay mag-uusap ng maayos. Kung dati-rate, parang hindi na kayo nakakapag-endorse ng maayos, hindi na kayo nakakapag-usap ng maayos, parang nagiging malabo na po kayo sa isa't isa. Yung tipong lilipas ang ilang araw bago kayo mag-usap. O kung kaya naman, magkasama kayo sa bahay pero hindi naman kayo nag-iimikan, nag-iiwasan kayo. Okay? Naubos na yung oras ninyo sa maghapon dahil yung isa umalis ng bahay para lang hindi ko makita. So, ang hirap po nung ganyan. Kaya mas maganda, kumprontahin nyo po ang isang lalaki kung feeling nyo, hindi nyo na maramdaman yung pagmamahal. Para sa ganon, pag nai-address po niya kung ano yung problema, may improve po ninyo kung may pag-asa pa. Okay? Kasi yung ibang mga lalaki, ayaw nilang magtapat ng nararamdaman Okay? Kung ikaw, dahil sa ganon ang pinaparamdam ng isang lalaki, is ganon din ang pinararamdam mo, talagang magiging malabo ang relasyon ninyong dalawa. Mas maganda pa rin dyan na mag-usap kayo para mas malinaw. Kung talagang mahal mo ang isang lalaki, ikaw na yung mag-initiate. Wala naman po yun dun Kung ikaw yung uunang magsabi, ikaw yung uunang magtanong, wala naman pong problema yun Pero kung ang isang lalaki ay talagang ayaw nang makipag-usap ng maayos, ayaw na niyang ayusin ng lahat, ayaw niyang sabihin kung ano yung mali, yung ganito, yung ganyan, ayaw niyang i-open. So mga kamamay, huwag niyo na pong ipilit. Okay? Kasi magkakasakitan lang kayo. Hindi niya rin gusto siguro yung inyong relasyon. Possible, hindi na mag-work talaga. Huwag niyo na pong ipilit. Pag ang isang relasyon ay ipinipilit po ninyo, the more na gusto niyong isalba, lalo lang pong nagkakasakitan. Yung tipong tinitiis mo ang mga bagay-bagay para lamang maging buo ang inyong relasyon kahit hindi ka na masaya, mas mahirap po yung ganun, mga kamamay. Mas maganda pa rin kung itutuloy ninyo yung relasyon, may willingness ang bawat isa na magbago, may willingness ang bawat isa na matuto. So, ganun po dapat. Hindi yung babaguhin mo yung sarili mo para lamang sundin yung mga gusto niya. Paano naman yung sarili mong kasiyahan? Di ba? So, kailangan pag-usapan yan at kung talagang wala ng pag-asa, mas magandang tapusin niyo na po yan ng maayos. Hindi po yung may samaan ng loob. Okay? Kung nafe-feel niya na hindi niya maramdaman yung pagmamahal mo, so, iparamdam mo sa kanya na willing kang magbago. Kung nagfi-feedback naman siya sa mga gusto mong mangyari at nagkakaintindihan naman kayo or naramdaman nyo lang o nalaman nyo na lang na kulang talaga kami sa oras. So, adjustment na lang ang kailangan. May isasalba pa. So, mas maganda kung ganon. Pero kung hindi na isasalba, mas magandang putulin na po, tapusin na po. Huwag na pong ipilit. Okay? So, yun yung number 1 tips ko mga kamamay. Mas maganda na kamustahin nyo po ang bawat isa upang sa ganon, maging maayos at clear ang lahat. Yan yung unang gagawin mo kung feeling mo nagiging malabo na ang isang relasyon. So, number 2, iwasan at layuan mo muna din siya. Right after mga kamamay na parang ayaw na niya talagang ayusin. So, it's time for you na iwasan mo muna siya, layuan mo muna siya, huwag mo muna siyang kausapin. So, para mas maging malinaw sa kanya ang mga bagay-bagay, huwag kang maghahabol.
Huwag mo siyang kausapin, lumayo ka muna sa kanya, hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip. Kasi sa mga bagay na yon, doon niya maiisip kung ano yung kulang sa kanyang buhay eh. On that time, on that day na naglaylo ka sa kanya, sabi niya, parang hindi na daw magwo-work, ikat mo lahat ng communications ninyo. Mag-no contact rule ka sa mga araw na lumilipas, sa mga linggong lumilipas. Hindi ka agad ganun maaalis yung nararamdaman sa iyo ng isang lalaki. Unless toxic ka sa inyong relasyon. Kung alam mo na wala kang ginagawang mali at willing ka na ayusin yon at tanggapin siya sa kanyang mga nagawang kasalanan, so maiisip at maiisip ka ng isang lalaki sapagkat siya yung nagkamali. Ikaw yung tama, maiisip ka nun. Sapagkat bakit niya bibitawan? Hahayaang mawala sa kanyang buhay yung isang babaeng maayos. Yung isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang ibigay lahat-lahat ng meron siya para sa iyo. So mag-iisip yan. Hayaan mo muna, layuan mo muna, huwag ka muna magparamdam. At sa mga time na lumilipas, diyan niya marirealize mga kamamay na mahal ka pala niya, siguro nape-pressure lang siya sa mga nangyayari sa araw-araw. Stress lang siguro siya sa mga bagay-bagay. So natatabunan lang yung pag-ibig. At sa pagkawala mo, sa paglaylo mo, paglayo mo sa kanya, doon niya yun makikita kung bakit kailangan kanyang balikan. Sapagkat ang laki mong kawalan sa buhay niya. So number 3, huwag at iwasan mo ang maging needy. Yes mga kamamay, kung lumayo ka sa kanya, normal na mararamdaman mo na kailangan mo siya, namimiss mo siya. Nagiging needy ka sa kanya, gusto mo siyang makasama, pero wag mo yung ipapakita sa mga oras na lumayo ka sa kanya. O sa umpisa mahirap, ang bigat sa damdamin, sapagkat mahal mo pa yung tao eh. Siya lang talaga yung gusto ng hiwalayan sapagkat sabi niya, hindi na daw magwo-work. So, tiisin mo yung pagkamiss sa kanya. Huwag kang magiging needy. Baka dyan, ikaw na yung nag-no contact rule, ikaw pa yung sumuko eh. After 2 weeks pa lang, talagang ikaw na yung nag-initiate para tawagan siya. Humingi ka ng sorry, naging martir ka pa. Humingi ka ng sorry, naging marupok ka pa. Anong sinabi mo? Bib, pasensya ka na, balikan mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Huwag na huwag niyo po yung gagawin. Dahil lamang sa pagkamis, dahil lamang sa pagiging needy niyo sa kanya at hindi niyo kayang mawala yung lalaki sa inyo, isinuko mo na ang sarili mo sa kanya. Yung tipong bumalik lang siya sa iyo, gagawin mo ang lahat, tandaan niyo, hindi kayo re-respeto ng isang lalaki kapag ka ganon. Lalo lang yung ipagpapatuloy yung kanyang mga kamaliang ginagawa. Alam niyo na mali yung lalaki, kinumprontan nyo na at siya pa yung may ganang lumayo, makipaghiwalay, huwag niyo pong isusuko ang inyong pagkababae sa mga ganyang klase ng lalaki. Dapat sila yung sila yung bumababa sa iyo eh. Dapat sila yung humihingi ng sorry, patawad, at sila dapat yung nagbabago. Pero kung ikaw yung magbabago, ikaw yung babaeng maayos, ikaw yung magbabago, para sa kanya, magiging alipin ka ng pag-ibig. At yan ang wag niyo pong gagawin ng maging marupok at martir pagdating sa pag-ibig sapagkat hindi binibigyan ng puwang ng isang lalaki ang pagbibigay ng respeto sa mga ganyang klase ng babae. Kaya please mga kamamay, wag po kayong magiging needy. Tiisin ninyo, kayanin ninyo mga babae kayo at alam kung kaya niyo po yan. Okay? I-divert yung mga kalungkutan nyo into happiness. Tandaan nyo mga kamamay, kung lalayo kayo, panindigan nyo na po unless yung lalaki ang lumapit sa inyo para makipagbalikan. Okay sana kung ganun eh. Pwede nyo itigil yung no contact rule kung willing na siyang magbago para sa inyo. Pero kung hindi nagsusorry, hindi nagbabago, huwag po kayong bibigay. Huwag po kayong magiging marupok at malambot pagdating sa mga lalaking hindi nila makita ang kanilang sarili o hindi sila umaamin sa kanilang sariling pagkakamali sa inyo. Maayos kayo, high value kayo, pero tanging ang mga lalaki lang talaga ang nagiging mas mapagmataas pa. Hindi ko malaman kung anong dahilan. Mataas masyado ang pride. Kahit alam nilang sila yung mali, sila yung ayaw bumaba. Kapag ka ganon, iniiwanan po yung ganon. Para po magtanda sila. Hindi talaga kayo para sa isa't isa mga kamamay kung ganon po ang ugali ng isang lalaki. At ayoko po na magtitiis kayo habang buhay na kasama yung lalaking ganon sa inyong relasyon. Kaya please, huwag kayong magiging needy in case na lumayo kayo at mag-no contact rule sa kanya. So next, tanggapin ang sagot niya kahit hindi to ang gusto mo. Yes mga kamamay, kung sinabi niya talaga na wala ng pag-asa, ayaw na niya sa iyo, matuto kang makinig. Okay? So matuto kang makinig at huwag ipilit ang sarili mo sapagkat masasaktan ka lang. Tanggapin mo. Matuto kang tumanggap ng resulta ng kagustuhan niya ng desisyon.
Hindi kasi po pwede na ikaw lang talaga yung nagdedesisyon sa inyo. Hindi kesyo gusto mo pa rin siya, mananatiling kayo. Hindi sapat yon. Kailangan kung gusto mo siya, dapat may pagmamahal din siya sa iyo. Hindi po pwedeng give ka lang ng give. Paano naman sarili mo? Mag-isip ka, kamamay. Mag-isip ka. Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo para maghabol sa isang lalaking hindi makita ang halaga mo. Tandaan nyo yan. Minahal kayo at pinalaki kayo ng inyong mga mahal sa buhay, nanay at tatay ninyo, para kayo ay maging masaya. Hindi para ipilit ang sarili ninyo na mahalin ng taong hindi naman nakikita ang halaga ninyo. Kung hindi nyo na maramdaman yung pagmamahal, hayaan nyo na. Matuto kayong lumayo. Matuto kayong irespeto ang inyong sarili, mga kamamay. Kahit ako, nasasaktan ako pag nakakakita ko ng mga babaeng niloloko lang. Maayos naman, niloloko lang, masakit po yun. May kapatid din po akong babae at hanggat maaari ayoko po nung gano'n. Okay sana Okay sanang makita yung mga babae umiiyak kung toxic sila. Wala akong pakialam sa mga ganyang klase ng babae kung toxic sila, pero kung maayos naman yung babae. At kahit sa mga lalaki, gano'n din ako. Naawa din ako sa mga lalaki na walang ibang ginawa kundi ang ibigay ang kanilang sarili para lang mapasaya yung isang babae. Pero may mga babae din naman na talagang nanloloko At hindi ko maintindihan kung bakit. Ayaw pa makipaghiwalay Kung hindi na masaya sa karelasyon, makipaghiwalay po kayo. Hindi po kayo yung nanloloko kayo ng partner ninyo. Mahirap po yan. Mahirap po yan. Hindi po kayo magiging maligaya sa inyong buhay. Kung nandun na kayo sa tamang tao, niloloko nyo pa. Tandaan nyo po yan, mga kamamay. Ako nagsasabi sa inyo. Kung ayaw nyo dun sa tao, kung ayaw nyo dun sa seryoso, maghanap kayo naman loloko. Tingnan natin kung anong mararamdaman ninyo kapag kayo ang niloko. Makakahanap din kayo ng katapat, mga kamamay. Tandaan niyo po yun. Kaya doon sa mga babae dyan na walang ibang ginawa kundi ang magmahal, magsakripisyo, ibigay ang lahat-lahat sa isang lalaki, mapasaya lamang, pero hindi niyo maramdaman ng pagmamahal, matuto po kayong magmahal ng inyong sarili. Matuto po kayong ibigay ang respeto sa inyong sarili. Okay? And last, bumalik sa sarili mong mundo. Ang ibig kong sabihin dito, ibalik po ninyo ang dating kayo. Hindi nyo kailangan magpakasira ng inyong sarili. Hindi nyo po kailangan magpakalunod sa alak. Hindi nyo po kailangan magpaka-stress para lamang maalis yung sakit na nararamdaman. Alam ko po, mahal nyo pa yung isang lalaki at gusto nyo pa sanang isalba ang lahat. Sapagkat hindi rin naman biro na magtayo ng isang pundasyon, lalo na kung inabot na kayo ng 5 taon, 10 taon sa inyong relasyon, yung iba dyan kasal pa, may mga anak, mga kamamay. Hindi niyo po kailangan pagsisihan yung mga taong ganun. Nakikita ko po ang halaga ninyo at kailangan niyo lang pong ibalik ang lahat sa dati. Bumalik kayo sa sarili ninyong mundo. Mag-ayos, ibalik niyo po yung value ninyo, yung respeto sa sarili, unahin niyo po yung mga taong nandyan pa rin sa inyong likuran, hindi yung mga taong nang iiwan. Kalimutan niyo po yung mga taong nang iwan at inyo po sanang mas bigyan ng atensyon yung mga taong nandyan pa rin sa inyong tabi kahit na anong mangyari. Okay? So hindi niyo po priority ang magmakaawa o maghabol sa mga tao, sa mga lalaki na kayo mismo yung sinayang. Tatandaan niyo yan, mga kamamay. Alam kong maayos kayo. Alam kong ginawa niyo ang lahat sa inyong relasyon para maisalba ito. Pero kung huli na ang lahat, wala na po tayong magagawa. Wala na po tayong maisasalba pa. Sapagkat sabi ko nga, lahat ng ipinipilit, nasasaktan lamang. So yun lang, mga kamamay, ang mga bagay na kailangan nyong gawin kung nafe-feel po ninyo na ang isang lalaki ay gusto nang lumayo sa inyo. Yan po yung inyong mga dapat gawin, dapat i-apply. Sana makatulong, mga kamamay. Kung tinapos mo yung video ito at nakarelate ka sa aking mga sinabi, huwag mong kalimutan na mag-comment dito. Next video, gawa natin ang paraan na ma-shout out kita. So paano, mga kamamay? Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Pasensya na po sa aking mga advice kung nalungkot po kayo. So see you for our next vlog. Paalam po.